Panginoon, umayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong bilang ang lupa, sa panahong ang maging sagana, sa panahon ng ang pag-asa na magkakaroon ng maayos and spirit-filled na susunod na mga araw. Umpisahan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Let us join the church in praying the Psalms. The Lord is my light and my help. Whom shall I stream? When evildoers draw near to devour my flesh, it is they, my enemies and foes, who stumble and fall. Though an army encamp against me, my heart would not fear. Though war break out against me, even then would I trust. There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to live in the house of the Lord all the days of my life, to seek for the sweetness of the Lord, to behold his temple. For there he keeps me safe in his tent, in the day of evil. He hides me in the shelter of his tent, on a rock he sets me safe. And now my head shall be raised above my foes who surround me, and I shall offer within his tent a sacrifice of joy. I will sing and make music for the Lord. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. the Lord is my light and my help. Whom shall I fear? I long to look on you, O Lord. Do not turn your face from me. O Lord, hear my voice when I call. Have mercy and answer. O you, my heart has spoken. Seek his face. It is your face, O Lord, that I seek. Hide not your face. Dismiss not your servant in anger. You have been my help. Do not abandon or forsake me, O God, my help. Though father and mother forsake me, the Lord will receive me. Instruct me, Lord, in your way. On an even path lead me. When they lie in ambush, protect me from my enemies' greed. False witnesses rise against me, breathing out fury. I am sure I shall see the Lord's goodness in the land of the living. Hope in him, hold firm and take heart. Hope in the Lord. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Father, You protect and strengthen those who hope in you. You heard the cry of your Son, and kept him safe in your tent in the day of evil. Grant that your servants who seek your face in times of trouble may see your goodness in the land of the living. I long to look on you, O Lord. Do not turn your face from me. He is the firstborn of all creation. In every way the primacy is his.
Let us give thanks to the Father. For having made you worthy to share the lot of the saints in light. He rescued us from the power of darkness and brought us into the kingdom of His beloved Son. Through Him we have redemption, the forgiveness of our sins. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creatures. In Him everything in heaven and on earth was created, things visible and invisible. All were created through Him, all were created for Him. He is before all else that is. In Him everything continues in being. It is He who is head of the body, the Church, He who is the beginning, the firstborn of the dead, so that primacy may be His in everything. He is God to make absolute fullness reside in Him, and by means of Him to reconcile everything in His person, both on earth and in the heavens, making peace through the blood of His cross. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. He is the firstborn of all creation. In every way the primacy is His. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin sa masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoon Diyos sa amin ay di mo pumanig, noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, na anod sa karagatan, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy, nalunod nga kaming lubos. Tayo ay nagpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nating ibong sa bitag ay nakatakas, lubos tayong nakalaya ng ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupat langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo tayo. Hallelujah, Hallelujah, Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan ninyong dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya ng mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya babayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya na pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan ito upang magbigay ng ibang mga alipin ng kanilang pagkain at karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag tinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang alipin, lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buhigpit na pagrurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga didapat. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay matatanggap ng mabigat na parusa.
Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kaulooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na narapat niyang natagdusahan at magtatanggap ng maagang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Magandang hapon mga kapatid. Naalala ko noong nag-Boy Scout ako. Boy Scout. Siyempre, short shorts, long socks, kulay green o kulay yellow, no? Tapos meron pang kalabaw, no? Boy Scout. Tapos laging makikita ninyo yung katagang laging handa. Ay, Star Scout. Di ba kung kayo'y nag-Boy Scout o nag-Girl Scout, meron tayo natutunan ng mga knots, no? May mga natutunan ng camping, first aid, meron ding teamwork activities, no? And yun ay masayang natutunan ng mga Boy Scouts at Girl Scouts. Lahat ng ito nagme-make sense kapag lumaki na ang isang Boy Scout o Girl Scout. Dahil lahat ng mga training na ito sa panahon ng kagipitan ay nagme-make sense. Sa panahon na kailangan ng troubleshooting, nagme-make sense. It is always good to learn something new. It is always good that once in a while, we visit and revisit our leadership skills and upgrade with new approaches so that we can serve better. However, learning is not possible without the openness to learn. No transformation will happen without acknowledging deficiency. Sa mga nakaraang talakayan, no, hayaan ninyo na magbahagi ako ng mga munting pagninilay sa mga natutunan ko at natutunan natin. Una, kahandaan sa ating buhay panalangin at paglilingkod. Mahalaga na ang pundasyon natin sa ating buhay ministriya ay ang pagbibigay panahon sa panalangin. Ang misa, common prayers, personal devotions, malaking tulong yan para mapatibay ang ating mga sarili at maharap ang iba't ibang mga pagsubok sa ating ministriya. Lagi nating tandaan na ang bawat ministriya ay pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Nararapat na sa bawat ministriya, ang sandigan natin ay panalangin. Ang resulta ng ating mga panalangin ay dapat nakaka-influence at namumunga pa para mas makibahagi pa tayo sa mas magandang pagsaserbisyo natin sa ating kapwa, sa sambayanan, at lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, kahandaan sa pagkakaroon ng safe spaces and safeguarding sa ating iba't ibang mga ministeriya. Kahapon naantig ako sa tanong na, in this loneliness, I asked the Lord, are you still with me? Am I still with you? Dapat ang kahandaang ito ay may lalim ng pagkakakilala at pagtanggap sa sarili. At lalim ng ating relasyon sa Diyos na laging
sinasamahan tayo at nagmamahal sa atin. At dahil dito, pinaalalahanan din tayo na mayroon tayong pananagutan na magkaroon ng proteksyon ang mga bata at mga vulnerable adults sa pamamagitan ng ating kaalaman ng mga dapat gawin na protocols at pinaka-importante ang pag-attend sa pastoral needs ng mga kabataan, mga biktima. Hindi natin magagawa itong ministeriya na ito kung hindi natin kilala ng lubusan ang ating mga sarili, kung hindi natin matanggap ang ating mga kahinaan, at lalong-lalo na kung wala sa puso't isipan natin na unang-una sa lahat may nagmamahal sa atin. Lahat ng mga pang-aabuso ay pinagmumula nito ay ang kakulangan ng pagmamahal at nakakalimutan na tayo'y minamahal ng Diyos. Kaya dapat ang balik natin ay kagandahan loob. At dito, kahit papaano, ay makakatulong tayo na magkaroon ng safe spaces at seguridad, lalo-lalo na sa mga bata at sa mga vulnerable adults. Ikatlo, kahandaan sa pangangasiwa ng mga temporal goods para magamit ng tama sa ministriya. Kanina sa mga tanong at talakayan, naroon na dapat maayos ang paggamit natin ng mga resources para sa kabutihan ng ating simbahan, ng sambayanan, at ng ating orden. Sa mabuting pangangasiwa, naroon ang tamang accounting, monitoring, implementation ng mga plano na naaayon sa dapat na kahantungan ng ating mga resources. Pinaalalahanan tayo na huwag tayong mag-aksaya ng mga resources at mamuhay tayo ng sapat. Lahat ng ito ay biyaya na galing sa Diyos. At lahat at dapat magamit ng wasto at naaayon sa kalooban ng Diyos para sa ating ministriya. Ano pat lahat ng mayroon tayo ay maiiwan din naman pag tayo pumanaw na. Ngunit kung may kahandaan at kahit tayo lumisan na, maayos at klaro ang pupuntahan ng mga naiwan nating mga gamit. Lalong-lalo na mas magagamit pa ito para sa ating ministriya at pagpapayabong pa ng kalooban ng Diyos na mabahaginan ang mga wala. Ikaapat, kahandaan na tayo maging mabuti at maayos na leaders at managers na dapat ay may accountability at transparent. May mga inilatag na alintuntunin na mula sa ating Carmelite Rule, pati na sa ating saligang batas at mga statutes tungkol dito. Mainam na paghahanda na maging pamilyar ang bawat isa sa nilalaman nitong ating mga batas para magawa natin ng maayos ang mga tungkulin natin. Klaro ang ating mga direksyon. Pero higit pa sa pagsunod sa batas, nararapat na maisabuhay ang transparency and accountability. Ito ay higit na makatutulong sa atin na magkaroon ng tiwala ang mga tao sa atin, magkaroon tayo ng tiwala sa bawat isa, magkaroon ng tiwala sa ating ginagawa sa ministriya dahil tayo ay tapat at mainam na katiwala. Katiwalang tapat ang sinumpaang tungkulin natin na dapat isabuhay natin. Ganito yung tinatawag nating brand ng Kapatirang Carmelita. May pananagutan sa kapatiran ang bawat isa. Kaya naman mga kapatid, sana maabutan tayo ng Panginoong Diyos na gumagawa ng mabuti at responsableng nagsisilbi sa bawat isa sa ating iba't ibang ministriya at religious communities. Kung maabutan tayo na hindi handa, kung maabutan tayo na hindi ginagawa ang mga dapat nating gawin, mananagot tayo sa Diyos. Ang mananaig dapat sa buhay natin
we are living witnesses and living examples of Christ's love, service, and leadership. Ipanalangin natin nawa ang bawat isa na tayo'y maging laging handa sa ating gawain na naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. In all that we do, let the name of the Lord be praised. For He surrounds His chosen people with boundless love. Let our prayer rise up to Him. Lord, show us your love. Remember your church, Lord. Keep her from every evil and let her grow to the fullness of your love. Let the nations recognize you as the one true God. And Jesus, your Son, as the Messiah whom you sent. Grant prosperity to our neighbors. Give them life and happiness forever. Console those who are burdened with oppressive work and daily hardship. Preserve the dignity of workers. Open wide the doors of your compassion to those who have died today. And in your mercy receive them into your kingdom. All this we ask through Christ our Lord. Amen. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa kutil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Alam na nagmula sa isang tangkay na ubas, inubig, nagbibigay lakas. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Nagkabinawa ng Panginoon ito pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakalaman at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ipinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin
para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng malati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nalubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, limngapin mo ang iyong simbahang laganap sa iyong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, patuloy po nating pasalamatan ng Diyos dahil sa Kanyang walang sawang pag-ibig at pagpapatawad. Gamitin natin ang dasal na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kahiyan at kapangyarihan at Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawa
sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging.
living God, who on this day above all others favored me, and raised me up alive for all to see. Through me great His will God made manifest, and all the earth will come to call me blessed. Unbounded love and mercy sure will I proclaim, for all who know and praise God's holy name. God's mighty arm, protector of the just, will guard the weak and raise them from the dust. But mighty kings will swiftly fall from thrones so rough. The strong brought low, the lowly lifted up. Soon will the poor and hungry of the earth be richly blessed, be given greater worth, and Israel, as once foretold to Abraham, will live in peace throughout the promised land. Oh, glory be to God, Creator blessed, to Jesus Christ, God's love made manifest, and to the Holy Spirit, gentle Comforter. All glory be both now and evermore. The Almighty has done great things for me, And holy is His name. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayo sandali. Time lang ng pasasalamat. Pasalamatan natin ang ating mga novices na naghanda ng ating liturgy, nanguna sa ating kanta, at ang ating mga college ba kayo?
si Gab-Gab at saka si Monmon. Salamatan din natin yung ating mga nag-serve. Salamat din po sa mga nagbasa at pasalamatan natin si Kuya Patrick na handang-handa ang kanyang homily. Laging handa. At pasalamatan natin si Oka. Pumunta lang talaga dito yan ngayon para mag-serve. Bukas uwi na yan. Hindi. Oka is a member of the Finance Commission. So he is here for tomorrow's budget hearing until Saturday. So welcome ka. Sino pang dapat pasalamatan? Baka may makalimutan na naman. So, sino pa? Wala na. Salamat. Sige po, magsitayo po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Basbasan tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayo ng pagpayapa at paglingkuran ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.